Sa malayong silangan, pirang ka ng perlas ng sinangana. Magandang buhay, ang katulad, ito tila bulaklak ay namumukadka. Sa mga Hello po sa ating lahat, mga ka-Operians. Welcome pong muli sa ating talakayan ng Tora at Tipan. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, saan man kayo naroroon, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat, samahan niyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa aklat ni Propeta Isaiah. Kabanata 6. Ang pag-angat at kaluwalhatian ng Sion. Magbangon at magningning, mga anak ng Sion, sapagkat dumating na ang inyong panahon at ang liwanag at kaluwalhatian ni Yahweh ay sumasa inyo. Tignan, ang kadiliman ay sumasaklaw sa buong kalupaan. Ito ay umiibabaw sa mga tao at mga bansa. Ngunit si Yahweh ay nangingibabaw sa inyo, at ang kanyang kaluwalhatian ay magliliwanag sa inyo. Ang mga bansa ay maaakit at darating sa inyong liwanag, at ang mga hari sa liwanag ng inyong pagsikat. Itaas ang inyong mga mata at tignan ang inyong paligid. Lahat ay magtitipon at darating sa inyo. Ang inyong mga anak ay darating mula sa malalayong lugar, at ang inyong mga anak na babae ay dadalhin sa balakang. Pagkatapos, titingin kayo at magniningning. Ang inyong puso ay titibok sa sobrang kagalakan. Ang yaman ng mundo ay dadalhin sa inyo. Ang mga kayamanan at mga hiyas na mga bansa ay darating. Ang mga mangangalakal ay dadagsa sa inyong lupain. Mga batang mangangalakal mula sa Midian at Epa, at lahat ay darating mula sa Sheba, dala-dala ang ginto at insenso, at magpapahayag ng papuri kay Yahweh. Ang mga kawa ng Kedar ay titipunin sa inyo. Ang mga tupa ng Nebayot ay dadalhin sa inyo. Tatanggapin sila bilang mga handog sa aking dambana, at papalamutian ko ang aking templo ng kaluwalhatian. Sino ang mga ito na lumilipad sa ibabaw ng mga ulap, tulad ng mga agila patungo sa kanilang mga pugad? Tiyak, ang mga isla ay naghihintay sa akin. Ang mga barko ng Tarsis ang mangunguna, na magdadala ng inyong mga anak mula sa malalayong lugar, kasama ang kanilang pilak at ginto, bilang pagpaparangal kay Yahweh na ating alahayam, ang banal na isa ng mga Israelita, sapagkat ipinagkaloob niya sa inyo ang kaluwalhatian. Mga banyaga ang magtatayo ng inyong mga lungsod, at ang kanilang mga hari ay maglilingkod sa inyo. Bagamat sa galit, minsang tinamaan ko kayo, ngayong panahon, ipapakita ko ang aking pabor at habag sa inyo. Ang inyong mga pintuan ay palaging nakabukas, hindi kailanman isasara araw o gabi, upang ang mga tao ay magdala sa inyo ng yaman mula sa mga bansa, habang ang kanilang mga hari ang mangunguna sa prosesyon ng tagumpay.
Ang mga bansa at mga kaharian na hindi magsisilbi sa inyo ay malilipol. Sila ay ganap na wawasakin. Ang mga kagubatan ng Lebanon ay darating sa inyo. Ang mga juniper, fir at cypress ay magkasama upang palamutihan ang aking templo. Ang lugar ng kaluwalhatian para sa aking mga paa. Ang mga nang-aapi sa inyo ay magpapakumbaba sa inyo. Ang lahat ng mga naghamak sa inyo ay yuyukod sa inyong mga paa. At tatawagin kayong Sayon, ang bundok ng Alahayam, ang banal na isa ng mga Israelita. Sabi ni Yahweh. Tandaan ang mga taga-sinagoga ni Satanas na nagpapanggap na sila ay mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi mga sinungaling. Palalapitin ko sila sa iyo at paluluhurin sa iyong paanan at kikilalanin nilang minamahal kita. Sa Revelasyon chapter 3 verse 9. Bagamat iniwan at kinapootan kayo at walang nakikinig sa inyo, gagawin ko kayong walang hanggang karangalan at kagalakan para sa lahat ng saling lahi. Iinumin ninyo ang gatas ng mga bansa at ang kanilang mga reyna ang sa inyong mga anak ay tagapag-alaga. At ang kanilang mga reyna ang sa inyong mga anak ay tagapag-alaga. At malalaman ninyo na ako, si Yahweh, ang inyong tagapagligtas, ang inyong tagapagtanggol, ang makapangyarihan ng Jacob o Israel. Sa halip na tanso, magdadala ako sa inyo ng ginto, at sa halip na bakal, magdadala ako sa inyo ng pilak. Sa halip na kahoy, magdadala ako sa inyo ng tanso. At sa halip na mga bato, magkakaroon kayo ng bakal. Gagawin ko ang kapayapaan bilang inyong gobernador, at ang kagalingan ay magiging inyong tagapamahala. Hindi na maririnig ang karahasan sa inyong lupain, ni ang pagkawasak o pagkapinsala sa inyong mga hangganan, kundi tatawagin ninyo ang inyong mga pader na kaligtasan at ang inyong mga pintuan na papuri. Hindi na ang araw ang magiging inyong liwanag sa umaga, ni ang liwanag ng buwan ang magliliwanag sa inyo, sapagkat si Yahweh ang inyong walang hanggang liwanag, at ang inyong alahayam ang magiging inyong kaluwalhatian. Hindi na muling lulubog ang inyong araw, at hindi na muling madidiliman ang inyong buwan. Si Yahweh ang magiging inyong walang hanggang liwanag, at ang inyong mga araw ng kalungkutan ay magtatapos. Ang lahat ng inyong mga tao ay magiging matuwid, at mamanahin ang lupain magpakailanman. Sila ang usbong na aking itinanim, ang gawa ng aking mga kamay, upang ipakita ang aking kaluwalhatian. Ang pinakamaliit sa inyo ay magiging 1,000. Ang pinakamaliit, ngunit makapangyarihang bansa, ako si Yahweh, sa tamang panahon, gagawin ko ito ng mabilis. Sabi ni Yahweh, ang alahayam. Yada. Yada. Palitan lang natin yung title, ang pagbangon at kaluwalhatian ng Zion. Pagbangon to. Mga kapatid, anong ano nyo? So, sino nagsasalita dito?
Sige, ano pa rin? Yahweh the Son. At kausap niya dito si si Isaiah. Para sa mga Israelita, No, no? para sa mga Israelita. May mga katanungan kayo mga kapatid. Ano? Basahin na uli natin magbangon at magningning mga anak ng Zion. O, pinababangon tayo. Huwag daw pakampante. Sapagkat dumating na ang inyong panahon at ang liwanag at kaluwalhatian ni Yahweh ay sumasa inyo. Na sa atin daw yung liwanag at saka yung kaluwalhatian niya, yung glory and light. So, i-claim natin yung panahon natin ngayon kasi dumating namin sa Hero, di ba? So, i-claim natin na nasa atin na yung liwanag at kaluwalhatian. Kasi anin pa yung sinabi niya kung hindi naman natin, kung nananalig tayo, pero yung sinasabi niya hindi natin tinatanggap. So, tanggapin natin na nasa atin na, sa ating panahon na ito. Sapagkat dumating na ang inyong panahon na natin to. Kaya, rise up, step forward, kumbaga. Verse 2, tingnan ang kadiliman ay sumasaklaw sa buong kalupaan. Ito ay umiibabaw sa mga tao at mga bansa. Kadiliman, yung mga kaguluhan, yung pagiging yung pamumuno ng Prince of this world, di ba? Yung kadiliman, buong kalupaan. Ito ay umiibabaw sa mga tao at mga bansa. Ngunit si Yahweh ay mangingibabaw sa inyo at ang kanyang kaluwalhatian ay magliliwanag sa inyo. So sa atin daw, so dapat focus tayo kay huwag nating intindihin. Kasi nasusulat naman pala talaga na magdidilim ang paligid. Pero yung mga yung kanyang mga pinili, magiging liwanag. So focus tayo sa pagsunod upang maging maliwanag tayo ng kalupaan buong mundo. Si Yahweh ang nangingibabaw sa atin. Nangingibabaw ba to? But Yahweh rises upon you. Rises ba? Verse 2. But si Yahweh ay Magniningning. hindi, rises, babangon Oh, sa inyo. mangingibabaw, rises. Nangingibaba, rise pa, bumabangon sa inyo. Ay, babangon. Rises present to. Nangingibabaw siguro. Nangingibabaw. Rises na nangingibabaw sa inyo. Okay. Parang bumabangon sa inyo. Okay. Verse 3. May mga komento kayo mga kapatid, tanong. O baka meron kayong ibang interpretation, additional interpretation. Ikaw sis Dahlia, but in lang Verse 3, ang mga bansa ay maaakit at darating sa inyong liwanag. Ano pa nga ba? At ang mga hari sa liwanag ng inyong pagsikat. O, mga hari daw. Yung mga actually, kahit hindi yung mga hari, kahit yung mga nila common tao, pupunta na sa atin Dito Ito nga na yung naninirahan. ito nga yung sila naman ang mag-aaral ng lengguwahe natin. Oh, yan Dahil Actually, di dyan ba sa meron Torah. na? May mga foreign nagagaling na magtagalog. Pero sis, dahil sa Torah, Oo, dahil iba, sa iba ang universal language is yung English. Ito yung Oo. Tagalog magiging universal language. Ano yun? Hindi natin ilalabas ang English, Tora? Tagalog lang. Ayun lang Di ba pagkakaintindi. sis, wala tayong authority na ilabas Kasi ang Oo, sis, kasi sis sa English, di ba marami siyang interpretation. Pero sa oo. Tagalog, wala na Wala ka ng ibang, di ba? Wala ka na bang Malinaw na malinaw. iba pang kahulugan. Pero Yun lang yun. may mga Tagalog ding ibang version. Corrupt version, Tagalog din.
Hindi nga lang inayos ng mensahero yun. Pero yun na nga. Di ba ito yung ano, ito naman yung katuparan ng ano, sinabi ni Jose Rizal na ang hindi magmahal sa sariling wika ay Mm. mahigit pa sa mabahong at malasang isda. Masahol So, pa ang dito Kasi di tayo ba? dito tayo kasi ibinabalik. Oo, sa Tagalog. Tsaka Oo. madadaanan natin yung ano, yung yung binugbog pa nga ata. Sino ba yun? Kasi yung mga anak hindi tinuruan ng ng sariling wika. Pabanyaga ang tinuturo. Di ba tayo nun, pag English speaking yung mga yung mga mayayamang bata. Wow, English speaking. Na private school. Di ba tayo no, Tagalog na Tagalog, no? Parang Kami hindi talaga kami hindi namin sinanay sa English yung mga bata kasi mawawalan sila ng kalaro. mm At saka, kumbaga, ibubuli sila ng mga kalaro na, pag kumbaga, English. oo, nakikita mo naman na hindi mo sila kapantay. Oo, oo. Kaya yun ang pinamulat din sa amin ng mga magulang namin, pati kasi Yun ang pag nagano ka daw, pag sinanay mo mag-English yung bata, parang ang yabang mo naman, taga saan ka ba? 'Di ba? yun ang kaibahan ng ng Oo. nasa siyudad dito sa Manila at saka sa probinsya. Dito kasi parang ang status yun symbol yun. Oo. Yung Oo. magpapanood mo sa pelikula, naka-English yung mga bata. Kaya nga, through experience din mga kapatid, yung apo ko pinag-aral namin sa probinsya. Oo. Binubuli siya na, Tagalog, Tagalog ka ba? Tagalog, Tagalog. Ayun. Dahil Oo. Ilocano mga bata doon. Oo. Sabi daw sa kanya, ano ka, Tagalog ka? Tagalog, Tagalog. Naiinis daw yung kaya ka nakikipag-away. Tapos sabi ko, ba't ka nakipag-away? Kasi inaasar ako. Ano ba sabi nila sa'yo? Tagalog daw ako. Sabi, oo naman. Adi sabihin mo, oo. O yan, kaya parang nakakaano din. Tama yung sabi mo, Sis Dalia, na mabubuli sila kung naiiba sila sa Oo. karamihan. Kasi may mga sa amin nga sa probinsya, may mga Tagalog, mga umuwi doon, dito na pinanganak, pag umuwi doon, Tagalog. Alam mo, sinasabihan ng Yung mga identity natin, sis, di ba? o Di sinasabihan ba ng mga titingalain nga kalaro, o titingalain hindi yung ka taga lahi rito, natin. umalis ka dito, di ka namin kilala. So, Mm. mabubuli talaga sila. Kaya, hindi kami Kaya hindi sinanay sila sa ganun. maintindihan. Ano yung sinasabi mo, bro? Kasi hindi sila makasalita din ng tuwid na Ilocano eh. Yung wikang Tagalog ang mag-aangat sa atin. Di ba sabi niya, yun yung National. titingalain sa atin eh. Oo. Kaya nga, di ba, ang sinulatan niya, mga babae sa Malolos, mga Tagalog. Yan ang yan yung nakita ni Elsa. So, ibig sabihin, may mas malalim pa dyan na, May ibig sabihin. na madidiscover natin, na na-discover niya. Kaya wala na, Oo. di na nagkaroon ng, hindi rin natin natanong sa Oh, sa baka yun yung message. banal na wika, Sa message yan. Sabi, basta Baka may yung babalik daw banal ang na banal wika na eh. wika. Na ibabalik. Okay. Verse, itaas ang inyong mga mata at tingnan ang inyong paligid. Lahat ay magtitipon at darating sa inyo. Nako, maghanda na kayo sa mga bisita darating. Ang inyong mga anak ay darating mula sa malalayong lugar. Yung mga Di ba? OFW siguro to, no? At ang inyong mga anak na babae ay kakargahin sa balakang. O, ba't iba pa ba yung anak na, baka sons tong isa, no? Mga anak na babae kakargahin sa balakang. Bakit kaya balakang? Ano kaya ibig sabihin ng balakang, no? Yan, Pagkatapos, ganyan naman talaga sa
Kami nga nung maliliit kami, talagang kinakarga kami sa balakang ng Oo. nanay Pero ko. symbolic darating mo lang sa malalayong lugar Hmm. Siguro ano lang, parang expression lang Oo, symbolic lang ito. Verse 5, pagkatapos titingin kayo at magniningning. Ano ba yung verse 5? Titingin lang ba? Then you will look and be radiant. Okay. Ang inyong mga puso ay titibok sa sobrang kagalakan. Your heart will throb. Ang yaman ng mundo ay dadalhin sa inyo, o yada. Yung yaman ng mundo, ang mga kayamanan at mga hiyas ng mga bansa ay darating. Ang riches and treasure at mga treasures o hiyas ng mga bansa ay darating. So, huwag mag-alala, ibabalik din dito Kay Aba kasi yung mga yan Ang mga mangangalakal ay dadagsa sa inyong lupain. Mga batang mangangalakal mula sa Midian at Ephah. Parang naganap na to nung bago pa dumating ang mga Kastila, di ba? At lahat ay darating mula sa Sheba, dala-dala ang ginto at insenso, at magpapahayag ng papuri kay Yahweh. Ah, ah, Hinahayaan pala ng alahayam na makatungtong ko sila dito. Kasi tingin ko, naganap na to nung panahon ng pre-colonial, Pero na malamang hindi niya, magaganap ulit. baka hindi niya hayaan mangyari. Kaya Oo. nabasa natin kanina. Kaya lang kasi ito, kung tapos na, Nangyari na. dumating na ang mensahero, future pa to. Mauulit lang siguro, At lahat ay darating mula sa Sheba, dala-dala ang ginto at insenso. O, galing sa Sheba, galing dito. Baka si Jerusalem pa to Ano ba yung Shiba dyan? Hindi ba yan siya ba ang Cebu? Hindi ba Kaya yung nga, Manasya? baka Jerusalem, baka na ni-rumble din, baka ito ay bago pa ang Messiah. O bago ang Mesero. At magpapahayag ng papuri kay Yahweh. Baka ito yung pagdating ng mga ng mga 10 tribes. Yung mga anak mo ay darating. Bago pa dumating ang mensahero, bago ito panahon na to panahon pa to ni Isaiah. Di kaya sis? Wala pa ang mensahero dito. Tapos na nga ang mensahero Restoration kasi na to, sis. Nirambol nga nila Restoration na to, sis. All from Sheba will come. Darating pala. So, iba yung Sheba. Hindi, restoration to. Restoration ba? So, maaaring mangyari ulit, no? Darating yung Shiba Parating na kumbaga, mangyayari na to, parating na to, kasi after na ito ng mensahero. After na to. Di ba Tingnan nga? natin Hindi, kasi Sa title pa lang, tingnan mo, ang pagbangon at kaluwalhatian ng Zion. Ayan, no? Oo. Oo nga, no? Okay, So, verse ibig 7. sabihin, kailan bababangon ang Zion? After ng mensahero na pinahayag na ang katotohanan. Oo. Hindi, kasi tinitingnan ko rin, baka nga pinag-rumble ang kasi darating din yung mga, sabagay na, Restoration na ito, ibig sabihin, ito na ngayon ang pag-asa natin. Nagaganap din. Yun ang mangyayari yung pinag-uusapan natin kanina. Hindi na yun mangyayari kasi ito nga ang Okay. Yahweh is in control. So, pero may nabasa just at least, may nabasa tayong verse dun sa ibang kabanata na yung mga nagtayo ng mga sambahan nila, sila rin naman na magbabaklas. At sila rin ang
question at doon sa mga nila, sa mga pastor nila, sa mga priest nila. Sila Oo. na rin tatalo-talo. Oo. Kapag niloob ng alahayam, walang silang magagawa. Hmm. Kasi Kasi kung sila ayaw ang nilang nagtalo, gawin sa sila sarili nagbuo. nila, babaklasin niya ng ng kalamidad. Di ba mga sila rin magwawasak. Hmm. Yeda. Okay, verse 7. Ang mga kawan ng Kedar ay titipunin sa inyo. Na lang as we go along, na lang kung ano yung Kedar. Baka may mga insight na no? Ang mga tupa ng Nebayot ay dadalhin sa inyo. Tatanggapin sila bilang mga handog sa aking dambana. Ano ba yung Kedar? Sino nakatira sa Kedar, sa Nebayot? At papalamutian ko ang aking templo ng kaluwalhatian. Nebayot, anak ito ni ni Isaac, ay di Isaac, ni Ishmael. Ismael. So mga Islam to. Ang Oo. mga tupa ng Nebayot ay dadalhin sa inyo. Yung Kedar. Yung Kedar, ganun din. Okay. So mga kapatid Ismaelite. din natin. So mga Ishmaelite. Okay, malinaw mga Islam magiging kumbaga magkikipag-alyansa Ay, sa atin, no? dito na. Okay. Tatanggapin sila bilang mga Minsan paki-imit nilagay ko lang na sa ref. ah, Okay. May order ka. Kaya tayo. okay. Papalamutian ko ang aking templo ng kaluwalhatian. Sino ang mga ito na lumilipad sa ibabaw ng mga ulap? Tulad ng mga agila patungo sa kanilang mga pugad. Sino lumilipad? Siguro mga drone to, no? Si King Yahushai. Lumilipad sa ibabaw ng mga ulap. Merong tiyak ang mga isla ay naghihintay sa akin. Siguro yung UFO siguro to, yung verse 8, no? Tiyak ang mga isla ay naghihintay sa akin, ang mga barko ng Tarsis ang mangunguna na magdadala ng inyong mga anak mula sa malalayong lugar, kasama ang kanilang pilak at ginto, bilang pagpaparangal kay Yahawa na ating alahayam, ang banal na isa ng mga Israelita, sapagkat ipinagkaloob niya sa inyo ang kaluwalhatian. So, at sino yung mga anak na to, no? Yung mga bloodline, barko ng Tarsis. Di ba nga sis ito yung tinatawag nila na Aliyah ba yun? Oo. Yung Pero pagbabalik ng mga paakyat ng Oo. Jerusalem. Aliyah is go up Jerusalem. Oo. Aakyat naman dito naman, that is literal na paakyat kasi ang Jerusalem, di ba? Oo. Pero sa atin naman, yung Mount Zion o yung government, aakyat, no? Yung Kahit sila sa atin. pinag-uusapan natin kanina, malamang ito yun ang mangyayari. Ang mga banyaga magtatayo ng inyong mga lungsod. Oo. Yun na Pero nga, hindi sabi ko, sila, Yun na yung ibig mangyayari, sabihin, it will be transferred to Ha? us. Hindi na. Para Andito it will na be yung mga pangako eh. Oo. May parang ito transfer sa atin, di ba? Sabi nga, maninirahan kayo sa mga bahay na hindi nyo itinayo. Tapos yung kanilang mga riches will be transferred to the righteous. Hindi na natin kailangan mag-invest. At ang kanilang mga hari ay maglilingkod sa inyo. Pupunta Bagamat sa sila dito galit, bilang mga lingkod natin. oo, pero akala nila sila mamumuno. Hmm. Pero sila rin bagamat sa galit, minsan tinamaan ko kayo. Ngayong panahon, ipakikita ko ang aking pabor at habag sa inyo. Yada. No. Ada. So siguro yung kahit anong intention nila, ibabalik na rin ng, di ba sabi nga niya, guguluhin niya yung mga plano, ipa-frustrate niya. So yung kanilang mga intention na sakupin tayo, iba pala yung intention ng Aba para sa para pala sa ikabubuti or for our profit, no? Hmm. Benefit.
palagi naman ang kalooban ng Aba ang nasusunod. Dapat. Oo. Pero yung sinabi niya dito, bagamat sa galit, minsang tinamaan ko kayo. Kasi ang gagamitin niya dito ay calamity. Mm. So, Yung mga madadamay bagyo, talaga gabi-gabi, tayo. ano? Oo. Tsaka ngayong panahon, ipakikita ko ang aking pabor, ang kapitalyum ko, Hmm. yung tinamaan ko kayo. Ngayon pa at habag sa inyo. Ang verse 11, ang inyong mga pintuan ay palagi nakabukas. Hindi kailanman isasara araw o gabi. Ibig sabihin, continuous ang trading natin, no? Upang ang mga tao ay magdala sa inyo ng yaman mula sa mga bansa. Habang ang kanilang mga hari ang mangunguna sa posisyon ng tagumpay. Oh, posisyon ng tagumpay. Galing. 11. Ulit ating dakilang As their alala. kings led in a triumphal procession. Okay. Tagumpay pa ha. Ang mga bansa at mga kaharian na hindi magsisilbi sa inyo ay malilipol. O, tinan mo, Hmm. yung mga Yata. mapagmataas. Kasi tayo pinakamababa, di ba? Pag tayo tinaas, hindi matatanggap yun ng mga, ng mga dating namumuno. Kaya sila lilipulin sila. Ito mga brown people na to, na, na sinasabi nila, di ba, kinukutya, hindi nga tayo minimension. Ang Di ba mga kagubat, mauulit, sabi nga ni, yung Ecclesiastes 1:9, mauulit sa panahon natin ang nakaraan. oo, Tingnan mo, sino bang naglingkod nun sa mga Israelita, di ba, yung mga Canaanites? mm. So, ibig sabihin sa panahon natin, babalik dito ang mga Canaanites para paglingkuran tayo. Tingnan natin kung, kasi ang sabi naman, di ba, matutunawin niya ang lahi ng Kanaanay. Siguro yung mga ibang yung mga Japhetite, mga Oo. na wala namang bloodline, no? Marami pa. Mapagkatiwalaan kaya sila no, mga kapatid. Hindi naman kasi, hindi ba sabi naman Sero, hindi naman lahat ng porke may puti or Kanaanite. Maaring mga Nephilim, pero may lahing Nephilim, pero walang lahing serpent. Yun, sabi naman niya, di ba? Pero yung mga red hair, Japhetite yun siguro talaga. yan, mga Japhetite yan. Oo. Oo. Pero yung mga red hair, talaga yung mga Kanaanite yun eh. Yung mga red hair, tsaka blue-eyed. Kaya alam mo yung temper nila. Tapos, ito, verse 12. Kung Ang mga kukuha ka bansa, lang naman ng maglilingkod sa'yo, mamili ka. Dahil alam mo oo, na kung ano ba talaga yung mga purong serpent seed. Mga oo. blue-eyed. Siyempre, ang pipiliin mo yung mas malapit-lapit Luis, sa'yo. German. Verse 12. Ang mga bansa at mga kaharian na hindi magsisilbi sa inyo ay malilipol. Sila ay ganap na wawasakin. Okay. Ang mga kagubatan ng Lebanon ay darating sa inyo. Siguro, kagubatan, siguro yung mga mga timber, mga natural resources, no? Ang mga juniper, fir, at cypress ay magkasama. Mga puno to, so mga namumuno. Mga lupo ng mga pinuno, mga prinsipe, mga hari siguro to, o mga leaders, presidents, no? Upang palamutihan ang aking templo. Okay. Ang Maaaring lugar, ito sis ay literal. maaari. Pero marami Kasi tayong ganyan puno din eh, ang nangyari dati sa kay Jerusalem. kay Solomon. Oo. Na dinala sa kanya yung mga Noong special na panahon mga ni puno. Solomon is literal, no? Oo. Pero panahon natin, pwedeng symbolic din to. Mm. Okay. Ang lugar ng kaluwalhatian, kasi palamuti, laging bisita. Ang lugar ng kaluwalhatian para sa aking mga paa. Okay. Verse 14, ang mga nang-api sa inyo ay magpapakumbaba sa inyo.
Ang lahat ng mga naghamak sa inyo ay yuyukod sa inyong mga, ano ba yun? Lumabas ako. Inyong mga paa. At tatawagin kayong Zion, ang bundok ng alahayam o government or makalangit na kaharian ng alahayam, Zion. Ang banal na isa ng mga Israelita, sabi ni Yahweh. Ang mga taga-sinagoga ni Satanas na nagpapanggap na sila ay mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi mga sinungaling. Okay. Okay. Palalapitin ko sila sa inyo at paluluhurin sa inyong paanan at kikilalanin nilang minamahal kita. Paano kaya to, no? Luluhod pa sila sa atin? Makikipag-alyansa sila sa atin. Oh. Okay. Ngayon nga lang, pipili tayong ano eh. No? Baka yan yung Pax, no? Silika. Okay, verse 15. Bagamat iniwan at kinapuotan kayo, at walang nakikinig sa inyo, gagawin ko kayong walang hanggang karangalan. Capital K. At kagalakan para sa lahat ng salinlahi. Tayo magiging kagalakan ng mga salinlahi. Iinumin ninyo ang gatas ng mga bansa. Yung at ang kanilang mga reyna, ang inyong mga anak, sa inyong mga anak ay tagapag-alaga. At ang kanilang mga reyna ay tagapag-alaga sa inyong mga anak. Ang tagapag-alaga sa inyong mga anak. Ayutin natin. Ang tagapag-alaga sa inyong mga anak. Okay. At malalaman ninyo na ako si Yahweh, ang inyong tagapagligtas, ang inyong tagapagtanggol, ang makapangyarihan ng Jacob. Israel. Sa halip na tanso, magdadala ako sa inyo ng ginto. At sa halip na bakal, magdadala ako sa inyo ng pilak. Sa halip na kahoy, magdadala ako sa inyo. Kasi dadalan ko kayo. Siguro ako is dadalan ko kayo ng ginto. Kasi then you will, instead of bronze, I will bring you gold. Okay. Kapital na lang yung ako. Sa halip na tanso, magdadala ako sa inyo ng ginto. Sa halip na bakal, magdadala ako sa inyo ng pila. Kapital yung ako. Sa halip na kahoy, magdadala ako sa inyo ng tanso. Okay? At sa halip ng mga bato, magkakaroon kayo ng bakal. Gagawin ko, kapital, ang kapayapaan bilang inyong gobernador. Sabihin, magiging peaceful, ano? At ang kagalingan ay magiging inyong tagapamahala. Verse 18. Isipin, magiging magaling ang ating mga pinuno or manager, Hindi na maririnig ang karahasan sa inyong lupain, yada. Wala na siguro mga adik ng panahon na to. Ni ang pagkawasak o pagkapinsala sa inyong mga hangganan. Okay, kundi tatawagin ninyo ang inyong mga pader na kaligtasan at ang inyong mga pintuan na papuri. Okay. So, ibig sabihin, ito sis, ay pagdating na ito sa paghahari na ito ni King Yahushua. Oo, yung makalangit na kaharian na to. Oo. Siguro yung mga addict dun wala nang may Wala na. anti-addiction na Kasi, tayo. kumbaga, inu- na tayo Detox agad, exclusive na tayo. At saka detox agad. Meron na tayong mga mga dahon-dahon. Alam na natin ang mga Kasi that time, pag power naghari si King Yahushua, nakagapos na nun si Satanas, kaya wala nang masama. Mm-mm. Pero may 1,000 years, di ba? Kaya nga, Oo. 1,000 New years era na. na yun Nag-umpisa na nga 1,000 tayo years din yung na nakagapos si Satanas, di ba? Oo. New era, alalahanan natin, nag-new era na Oo, tayo. yung time
Oo, yung time na yun na nakagapo siya. Di ba lahat, abundance yun, abundant. Abundance na. Oo. Everything. Kasi Walang Kasi si nakagapo King siya Yahweh naman siya ng ang walang Oo, masama. oo, Dahil siya ang walang hari si King namumuno Yawa siya eh. sa oo, mundo, di ba? Sa walang, kalupaan. Kaya walang mga itong karamdaman prophecy that na time. ito yung gagawin ni King Yawa sa atin. Mm-mm. Saka yung mga halaman natin, yan. Yan na mismo ang ating mga gamot, no? Mga pandito. Wala na, walang karamdaman that time, sis. Oo, wala Oo na. nga. Kasi yung ano na, wala nang mga laso, mga walang chemical. Kasi Lahat iba is, ng level ang frequency ng katawan natin that time. pero yung yung iba, yung karamihan, ng great multitude, is organic pa rin sila eh. So di ba? Tayo may organic pa rin naman pero ibang frequency na, no? Mm-mm. Pero kailan nga ba tayo yung kakain ka ng bunga ng ng puno ng buhay? Sa Di ba ang paghahari yun puno ni ng King buhay, Yawa di siya, ba? di ba? Oo, at saka kasi di ba doon sa Salmo, kinumpara niya ang puno ng ah, karunungan, ang Nasa puno ng revelasyon yun eh. ang puno ng buhay. Tapos ang puno ng kaalaman, ang puno ng mabuti at masama. Yung mga kaalaman. Pero ang wisdom, yun ang parang kinumpara sa puno ng buhay. Hindi ko alam kung comparison lang yun o baka may literal o what, no? At saka marami pa tayong pag-iisipan sa bagay niyan. Ni ang pagkawasak o pagkapinsala sa inyong mga hangganan. So, tandaan natin, yung ayaw ng wisdom or karunungan, parang pagtanggi mo rin sa puno ng buhay. Diba? Kundi tatawagin ninyo ang inyong mga pader na kaligtasan at ang inyong mga pintuan na papuri. Pintuan pa lang, nagpupuri ka na. Tapos yung mga pader, yung security, no? Verse 19, hindi na ang araw ang magiging inyong liwanag sa umaga, ni ang liwanag ng buwan ang magliliwanag sa inyo, sapagkat si Yahawa ang inyong walang hanggang liwanag. At ang inyong alahayam ang magiging inyong kaluwalhatian. Literal kaya to o ano? Oo, yan na yung magaganap pag nandoon na tayo. Hindi na ang araw. Di ba ang araw sinasamba ng mga Oo, Babylonian? pero yan ang Kahit Oo, Catholic eh. pero yan ang light natin ngayon, 'di ba? Liwanag. Oo. So, hindi na araw ang Ni Hindi ang na. liwanag ng buwan ang magliliwanag sa inyo. Reflection lang kasi yung mga to eh. Sapagkat si Yahawa ang inyong walang hanggang liwanag. Okay. Hindi na muling lulubog ang inyong araw. Symbolic ba to? At hindi na muling madidiliman ang inyong buwan. Okay. Paano yun? Wala nang new moon. Nandoon na tayo sa that time, sa paraiso. Nasa Wala New nang ganyan doon. Jerusalem na kasi tayo. Oo. Okay. Ano na ulit? Yung Yan Heavenly ay, Kingdom. yan ay realidad na doon na nangyayari. Nasa paraiso tayo ngayon, sis eh. Okay. Si Yahawa ang magiging inyong walang hanggang liwanag at ang inyong mga araw ng kalungkutan ay magtatapos. Ang lahat ng inyong mga tao ay magiging matuwid. Ayada, at mamanahin ang lupain magpakailanman. Yung mga tao natin, di ba? Yung lahi ba natin to? Sila ang usbong na aking itinanim. Ang gawa ng aking mga kamay upang ipakita, lumampas ako. Anong version? Ang gawa ng aking mga kamay upang ipakita ang aking kaluwalhatian. So ang kanyang kaluwalhatian ay i-display niya sa pamamagitan ng mga pinili niya ng mga Israelita, no? Mga remnants. Sila usbong na aking itinanim.
So, sabihin, nagtanim uli siya ng panibago or remnant, no? Ang pinakamaliit sa inyo ay magiging 1,000. Ang pinakamaliit ngunit makapangyarihang bansa o pinakamaliit na bansa at makapangyarihan. Ako si Yahawa, sa tamang panahon gagawin ko ito ng mabilis. Sabi ni Yahawa ang alayam, yada. Bibilisan niya. Pinakamaliit tayo pero pinakamakapangyarihan. Siyempre, ang ano naman ang namumuno naman talaga ay kakaunti lamang. No, back to you, Sis Maria. Kung wala kayong ikokomento, baliktaan para makadalawa tayo. Kabanata 61. Ang taon ng pabor ni Yahawa. Ang diwa ng tipan ni Yahawa ay nasa akin, sapagkat pinahiran ako ni Yahawa na alahayam upang ipahayag ang makalangit na kaharian sa mga Israelita, magbigay ng kalayaan sa mga bihag at bilanggo, magbigay ng katarungan para sa mga inaapi, gabayan at magbigay liwanag sa mga bulag, upang ipahayag ang taon ng pagpapalaya at kaligtasan na ipinangako ng alahayam. Aliwin ang mga nagluluksa at nalulungkot sa sayo. Pagkalooban sila ng korona ng katwiran. Sa halip ng abo, ang langis ng pabango. Sa halip na pagluluksa, isang damit ng kagalakan. At sa halip ng espiritu ng kawalan ng pag-asa, isang espiritu ng tagumpay. Tatawagin silang mga puno ng katwiran, isang pagtatanim ni Yahawa upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Sinabi ni Yahawa, muling bubuhayin ninyo ang makalangit na kaharian at ibabalik ang trono ni David. Itatayo nila ang mga sirang lungsod na nilusob ng mga Gentile na mananakop. Ang mga banyaga ay mag-aalaga ng inyong mga kawan. Ang mga dayuhan ay magtatrabaho sa inyong mga bukirin at ubasan. At kayo ay tatawaging mga saserdote ni Yahawa. Kayo ay papangalanan mga ministro ng aming alahayam. Kayo ay kakain mula sa yaman ng mga bansa, at sa kanilang mga kayamanan ay magdiriwang kayo. Sa halip ng kaunting bahagi, tatanggap kayo ng dobleng bahagi, at sa halip na kahirapan, magagalak kayo sa inyong pag-aari. At kaya't mamanahin ninyo ang dobleng bahagi sa inyong lupa, at ang walang hanggang kaligayahan ay magiging sa inyo. Sapagkat ako, si Yahawa, ay nagmamahal sa katarungan. Pinapupuotan ko ang pagnanakaw at maling paggawa. Sa katwiran, bibigyan ko ng gantimpala ang aking bayan, at pararangalan sa kanila ang aking walang hanggang tipan. Ngunit tandaan ninyo si Yahawa, ang inyong alahayam, na nagbigay sa inyo ng kapangyarihan upang magkamal ng yaman, upang matupad ang kanyang walang hanggang tipan sa inyong mga ninuno. Sa Deuteronomy chapter 8, verse 18. Ang inyong mga salinlagi ay makikilala sa mga bansa at ang kanilang mga anak. Lahat ng makakakita sa kanila ay kikilalanin at magsasabi, sila ang matuwid na pamana na pinagpala ni Yahawa. Ako ay nagagalak kay Yahawa. Ang aking buong kaluluwa ay nagagalak sa aking alahayam. Sapagkat siya ay nagbihis sa akin ng mga kasuotan ng kabanalan at ipinagkaloob sa akin ang kasuotan ng kanyang katwiran,
tulad ng ikakasal na lalaki na nag-aayos ng kanyang ulo, tulad ng isang saserdote, at tulad ng ikakasal na babae na nag-aayos ng kanyang sarili ng mga hiyas. Sapagkat kung paanong ang lupa ay nagpapalago ng mga halaman at ang isang hardin ay nagpapalago ng mga binhi, ganon din si Yahweh, ang alahayam, na magpapausbong ng katwiran at papuri bilang patotoo ng kanyang kapangyarihan sa lahat ng mga bansa. Yada. 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 So, sino ang tinutukoy dito na ano? Etong, Siguro si ano to? Si Isaiah? Mensahero ba? tingnan mo, ang diwa ng tipan. Oo. Ay, nasa akin. Mensahero. Mensahero to. Ang Oo. taon ng pabor ni Yahweh, oo. Sapagkat pinahiran ako ni Yahweh na alahayam. Parang inanoint siya. Upang Oo. ipahayag ang makalangit na kaharian Makalangit sa na mga kaharian. Israelita. Oo. Si Nga. Mensahero yan. Oo. Magbigay ng kalayaan sa mga bihag at bilanggo ng Babylon, ano? Oo, di ba? Magbigay ng katarungan para sa mga inaapi, gabayan at magbigay liwanag sa mga bulag. Dati mga bulag tayo eh. Oo. Di ba yan ang saktong ginawa ng mensahero? Oo. Oo, ang dating intindi ko dyan, ang Messiah Yahweh siya yan. Oo. No, di ba? Sa corrupted, intindi Oo, natin. corrupted. Oo. Kaya talaga hindi mo maintindihan ang Biblia nun eh, no? Mm. Pero dito, tingnan mo, in-italics Letter ito. siya. In-italics ito ng mensahero. Saka ano eh, hindi naman si Isaiah nagdala ng ano eh, covenant eh, di ba? Oo. Mensahero. Oo. Verse 2. Upang ipahayag ang taon ng pagpapalaya. Pero mo yan? Sino ba ang nagpahayag ng taon ng pagpapalaya? Biro mo yan, ang layo-layo. Layo-layo, Di ba diba? dineclare na ng mensahero ang Oo. Jubilee, ay ano bang tawag doon? Sabbatical year. Oo. Sa kanyang new era, no? At Oo, ang kaligtasan new na era. ipinangako ng alahayam. Oo. Yung Siya kaligtasan na talaga yun. yan, Pero di ba? Siya lang nagbigay niyan. Oo. Oo. Aliwin ang mga nagluluksa at nalulungkot sa Zion. Aliw na aliw nga tayo, no? Aliwin ba? Kasi wala tayong aliwin, comfort, Ito no? ba mga kapatid, nasa Bible yan? Nasa Bible nila? Oo naman sis. Kaya lang Oo, kasi kaya lang, binago pero ng hindi hindi mensahero. maintindihan. Oo, pero hindi nila maunawaan, di ba? Oo, kahit Oo. naman tayo noon, pag binasa natin Akala, ito sa corrupted, Messiah to eh, no? iba ang pagkakaintindi natin. Akala natin ang Messiah ito. Oo. Ako Kaya din nga ang dati. ginawa ng mensahero, kinakapital niya pag pertaining sa sa Messiah o Pag sa pertaining alahayam. sa Messiah at saka sa kay Yahweh na Ama, capital yon. Kapital, oo. Pero dito, in small letter niya, yung ko. Oo. That means, ang Oo. mensahero to. Siya. Oo, Kaya siya. ibig sabihin, ang mensahero ito. Tapos, aliwin mo na, pagkalooban sila ng korona ng katuwiran, yung righteousness. Sa lip ng abo, ang langis ng pabango. Okay. Langis ng pabango, inaanoy. Sa halip na pagluluksa, isang damit ng kagalakan. Kumbaga, kasi di ba ang damit is pertain sa pagkatao. Oo. So, hindi na tayo magluluksa o malulungkot. Kagalakan na, joy, ang ipapasuot niya sa atin. At sa halip ng espiritu ng kawalan ng pag-asa, hopelessness, ay isang espiritu ng tagumpay, victory, victorious. Ito mga ginagamit ng mga ex-chan victory, no? Tatawagin silang mga puno ng katuwiran.
isang pagtatanim ni Yahweh upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian. So, puno ng ng katuwiran. So, puno, ibig sabihin, maraming manganganlong sa atin. Maraming pupunta sa shade natin ng katuwiran, di ba? Pag ikaw ay isang puno, at saka bilang sample ka. Okay, maraming sasandal sa'yo. Verse 4, sinabi ni Yahweh, muling bubuhayin ninyo ang makalangit na kaharian at ibabalik ang trono ni David. Itatayo ninyo siguro to. Itatayo ninyo. Ano ba nakalagay sa English? Verse 4, wait. Sinabi ni Yahweh, bubuhayin ninyo eh. You will revive the heavenly kingdom and restore the throne of David. They will rebuild the ruined city. No, itatayo ninyo yan. Kasi they ang nakalagay dito. You will dapat. O they will. Itatayo ninyo. Or itatayo nila. Kung nila, sino yung sila? Pwede tayo. Hindi, kasi sa English, they will rebuild, you will revive the heavenly kingdom. Pero iba ba Muling magtatayo? bubuhayin ninyo ang makalangit na kaharian. Oo. Tayo yun. Pero sa third At line, they will ibabalik rebuild. ang trono ni David. They will Itatayo. rebuild. So, So, nila ito, nila. Nila Itatayo nila. David. Siguro yung mga Nila David yan, di ba? kasi second person sa first line, Oo. then is third person, they will rebuild. Itatayo nila. Siguro itong mga nila, yung mga yung mga Ibabalik ang trono ni David. Itatayo nila David ang mga sirang lungsod. Maaring ganon. Mga tauhan ni David. Yung mga tauhan ni David ito. Oo. Oo, kaya nga, yung natin, yung ating mga servant na, Mga pinuno lingkod natin. or mga yung mga foreigner na Oo. natin, tayo naman na mag-hire ng mga foreigner, no? Na itatayo nila ang mga sirang lungsod na nilusog ng mga Gentile na mananakop. O mga sirang lungsod, di ba ang nangyari sa atin? Sino ba mga ngayon, itatayo nila yung Paxilica na yan. Okay, verse 5. Ang mga banyag. Ito Diba? nga, verse 5. Ba si Elon Musk? Magtatayo dito ng mga para sa mga Israelites. Naku, Israelite na naman yan. Nagpapatayo Mga siya fake, ng mga Israel. Kasi nga, sasakupin nga, gusto nila dito nila kasi wala na silang mapuntahan eh. Walang mga bansa, kahit sa Thailand, di ba? Inano sila. Pinapalayas. Okay, verse 5, di mo. Strangers will shepherd your flocks. Mga estranghero ay mag-aalaga. Mga banyaga ba? Oo. Okay. Ang Yan mga ang dayuhan. ginagawa nila eh. Oo. Ang mga dayuhan ay magtatrabaho sa inyong mga bukirin at ubasan. Okay. Isang lang yan, virus lang yan eh. Mawawala yung mga yan. Kasi iba yung kanilang O nga RH, yan, negative. Hindi nila, lamok lang ang katapat. Verse 6, and you will be called priest of Yahweh. At kayo ay tatawaging mga saserdote ni Yahweh. Kayo ay papangalanan, mga ministro ng ating Hindi ministro, palitan kaya natin to. Kaya nga, Mga lingkod. tama. priest of Yahweh, you will be named ministers. Kasi 'di ba ang autocratic may mga ministers. Gamit nila yan, di ba, sis? Ano Diba nga dati, ilalagay? diba? Parang mga Diba yun yung iba? kumbaga Minister of Defense, Minister of 'di ba yung panahon ni Marcos Sr. Tapos ang China, 'di ba? May mga ministers sila. Ano nga ba yung Autocratic. yung
bubuuin dapat ng ng mensahero. Ministry of Finance ba yun? Mga Oo, mga ministry of? ministers nga of our O alahayam. Kasi tama, nga, ministro nga. tama to. Okay. Mm-mm. You will feed Kasi, on the, oo, ginagaya lang tumutukoy naman ng ito sa, Babylonia. ano, Parang Pero sa ating, iglesia, minister. oo. oo. Tapos yung our alahayam, ating, hindi aming, ating. Kayo ay papangalanan, mga ministro ng ating alahayam. O, ibig sabihin, may mumuno, di ba? May mamumuno talaga. You will feed on the wealth of the nations. Kayo ay kakain mula sa yaman ng mga bansa. At sa kanilang mga kayamanan ay magdiriwang kayo. At sa kanilang, and in their riches you will feast. Magdiriwang ba tawag dito? You will feast. At sa kanilang mga kayamanan ay Kayo ay magdiriwang. Oo, hindi tama naman. magdiriwang eh. You will feast. Parang parang magpapatid, kakain ka. Kakain. At sa kanilang mga kayamanan ay parang kakain na rin yung you will feed no? Ay hindi magdiriwang eh. Tatamasahin ninyo. Ay oo, ay magtatamasa kayo. Yung magtatamasa. Tatamasain ninyo at you will feast. Sa kanilang mga kayamanan ay magtatamasa kayo. Okay. Verse 7, sa halip na kaunting bahagi, tatanggap kayo ng dobleng bahagi. Panganay talagang karapatan natin ang kung panganay. Double portion, no? At sa halip na kahirapan, maggagala kayo sa inyong mamanahin. Ay, may ginamit na inyong pag-aari, Sige, inheritance kasi ito eh. Sa inyong mana. Siguro, mana na lang, Mana, Inyong kasi mana. inheritance. Oo, mana. Para at kaya't mamanahin ninyo ang dobleng bahagi sa inyong lupa. And you will inherit a double portion, tama. Lupa? Hindi, lupa lang siya, hindi lupain. Inyong lupain. Okay. Sabi mo lupain. Kasi baka sabihin sa pasulang, At Lupain. ang walang hanggang kaligayahan ay magiging sa inyo. An everlasting joy. Kaligayahan ba? Happiness to eh. Yung joy is walang Kagalakan hanggang ba? kagalakan. Ayun, kagalakan. Kagalakan ay magiging sa inyo. Sapagkat ako, si Yahweh, ay nagmamahal sa katarungan. Kinapupuotan ko ang pagnanakaw at maling paggawa. Ayun. Mga mga corruption, at saka hate na hate talaga niya. Sa katuwiran, bibigyan ko ng gantimpala. Ang aking bayan ko is capital pala, mga ko. Kinapupuotan ko ang pagnanakaw. Sa katuwiran, bibigyan ko ng kanipalang aking bayan at pararangalan sa kanila ang aking walang hanggang tipan. Pararangalan ba? And honor my everlasting covenant with them. Okay, tandaan ninyo si Yahweh, ang inyong alahayam na nagbigay sa inyo ng kapangyarihan upang magkamal ng yaman, upang matupad ang kanyang walang hanggang tipan sa inyong mga ninuno. So yung binigyan sa inyo ng kapangyarihan at karapatan na magkamal ng yaman. Take note ha, binigyan tayo ng karapatan at kapangyarihan. Ibig sabihin, siguro pag tayo nagnegosyo, yung napakadali na sa atin yung yumaman, Basta maging righteous lang, Okay, verse 9. Ang inyong mga salinlahi ay makikilala sa mga bansa at ang kanilang mga anak. Makikilala. Nakikilala nga si Alex Iyala di ba? Yung ang dami na natin mga scientist.
nakikilala na. Lahat ng makakakita sa kanila ay kikilalanin at magsasabi, sila ang matuwid na pamana na pinagpala ni Yahweh. Diba, sino mga bansa na hindi mabubuhay nang wala yung ating mga guro? Ang daming mga bansa na mga Thailand, Cambodia, US, gustong-gusto nila in demand ang mga guro. Hindi na nurse, mga guro din. Kasi magagaling ang mga guro natin. English na lang. Verse 10, ako ay nagagalak kay Yahweh. Ang aking buong kaluluwa ay nagagalak sa aking alahayam. Sapagkat siya ay ito si ano na to ha? Mensahero na to o si Isaiah? Mensahero ba to? Oo. Mensahero to. Pero hindi kinote ni Isaiah. Ako ay nagagalak kay Yahweh. Aking buong kaluluwa ay nagagalak sa kalahayam. Sapagkat siya ay nabihis sa akin ng mga kasuotan ng kabanalan at ipinagkaloob sa akin ang kasuotan ng kanyang katuwiran ng righteousness. Tulad ng ikakasal na lalaki na nag-aayos ng kanyang ulo, tulad ng isang saserdote. Wait First, with garments of holiness arrayed me in a robe. As a bridegroom adorns his head like a priest, nag-aayos ng kanyang ulo ng tulad sa sacerdote. Ng tulad sa sacerdote. Ng tulad sa sacerdote. Huwag na yung isang. Nag-aayos ng kanyang ulo ng NANG tulad sa sacerdote. Mas malinaw. So, naglalagay. At tulad ng ikakasal na babae na nag-aayos ng kanyang sarili ng mga hiyas. Nag-aayos na naglalagay ng mga hiyas sa kanyang sarili na naglalagay. Nagpapalamuti ba? Actually, nagpapalamuti ng hiyas. Nagpapalamuti ng mga hiyas sa kanyang ng mga hiyas sa kanyang sarili. Okay. Okay. Sapagkat kung paano, siguro yung parang saserdote, tapos yung mga hiyas, ano nga ba yung ibig sabihin ng hiyas? Yung 12, di ba yung nilalagay sa parang 12 tribu, no? Mga hiyas or mga good works. Mga hiyas, mga good works. 11. Sapagkat kung paano ang lupa ay nagpapalago ng mga halaman at ang isang hardin ay nagpapalago ng mga binhi, sapagkat kung paano ang lupa ay nag-uusbong ng mga halaman. Nag-uusbong. Ano ba yung sprout? Sprout out? Nagpapatubo. Tama. Nagpapasibol. Di ba ang nagpapasibol? Oo, Sumis- tama. Nagpapasibol ng mga halaman. At ang isang hardin ay nagpapalago ng mga binhi. The garden causes seeds to grow. Tama. Ay nagpapatubo ng mga binhi, papalago. Ganoon din si Yahweh, ang alahayam na nagpapausbong ng katuwiran. At papuri bilang patotoo ng kanyang kapangyarihan sa lahat ng mga bansa. Ito ang salita ng alahayam. Halalwaya alahayam yada. Ang ganda ng although marami pa tayong pwedeng dito no? Pero limited yung ating oras. Marami pa tayong pwedeng gawing sample at Siguro yun. yung mga literal na maaaring maganap
sa panahon na yan. Papausbong ng mga halaman, yung ating mga kalupaan. Pero kayo, meron kayong mga karagdagan? Siguro yung hiyas. Mga kaalaman siguro yan. Hindi lang yan basta-bastang kung Mga, ano palamuti. oo. Kasi yung yung turban, yung parang yung nag-aayos ng sa ulo, parang saserdote. 'Di ba ano ba ginagawa niya sa namumuno, nag-anoint, nagja-judge. Tapos yung mga hiyas, ano yun? Karunungan ba yun? Mm-mm. Oo, karunungan at mga mga kumikinang kasi, baka magagandang Diba? gawa, good Oo. deeds, or kaya mo, maaari, karunungan din. Mga Tingnan nga kaalaman. natin, kaalaman. So, talaga tayo, continuous learning, no? Huwag niyong tatanggihan ang kaalaman. Kaya, di ba, may people are destroyed for lack of knowledge. And wisdom yun dapat no? Hindi lang kaalaman karunungan. No? Mm-mm. Yan ang mga manggagandang palamuti. Oo. Mga hindi nawawala, hindi nananakaw. No? Mm. So, meron pang additional bro and sis na Wala na ako. okay, meron tayong musika sis, Dalia. Ano bang prepared nyo? Ah, Babangon tayong mga operian. sige sis. Pwede. Salamat po. Salamat mga kapatid. Sis Salamat Maria, po. salamat sa pagbabasa. Salamat mga kapatid. Be blessed. Shalom. Kay hirap ng ating naranasan, nakakulong tayo sa sarili nating tahanan. Dahil sa takot na tayo'y mahawaan, makamandag na kuko ng ating kalaban. Sobra na ang hirap ng ating bayan, may dagdag pang parusang naranasan. Sumisigaw ang mga bundok at nagpuputukan, may masangsang na hangin dala si kamatayan. Huwag patitinag kaibigan, may Elohim na malapitan. Salita niya'y panghawakan, babangon ang mga operyan. Nagbabadyang maraming kaguluhan, bansa laban sa bansang digmaan. May gutom, lindol, girat, kabighatian, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Huwag matitinag kaibigan, may Elohim na malapitan. Salita niya'y panghawakan, babangon ang mga operyan. Ang Yahawa ang tawagan, laging mayroong kasagutan. Sa bingit ng kamatayan, hindi kanya pababayaan. Huwag matakot kaibigan,
Pag-ibig niya'y dapat mong maranasan. Mundo man ay magunaw, may bago tayong tahanan. Huwag matakot, kaibigan. Pag-ibig niya'y dapat mong maranasan. Mundo man ay magunaw, may bago tayong tahanan. Huwag patitinag, kaibigan. May luhim na malapitan. Sa alitan niya'y panghawakan. Babangon ng mga upiryan. Babangon ng mga upiryan. Babangon ng mga upiryan. Babangon ng mga upiryan.